Talaga bang may patutuo tayo sa Biblia na ang kausap ng Diyos si Kristo nung magpasimulang lalalang sila ng tao? Pakinggan nyo kung sino yung kausap ng Diyos na kanyang kalarawan at kawangis. Sa Colosas 1:15, ganito ating mababasa. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ano pa ang pruweba? Pakinggan nyo sa Hebreo. Sa 1, 2, hanggang 3. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang saklibutan. Palibhasa'y siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Sino ang larawan ng Ama? Natural naman yung miski sa natural mo gadaanin eh. Ang unang-unang kamukha ng Ama, anak, yun ang possibility. Diba? Eh sino ba magkalarawan? Eh di yung Ama at saka yung anak. Sabi ng Biblia, siya ang larawan ng kanyang pagka-Diyos. Tao ba yun? Naku, nagkamali ho ng malaki yung tao ng tao raw si Kristo. Pagkalaki-laking pagkakamali, mas malaki sa kanila. Mas malaki sa maiisip mo ang pagkakamali nung nagsasabi si Kristo yung tao. Bakit? Eh ayon sa Biblia, wala pang tao. Wala pang ang alabok ng lupa pinagkulan sa tao. Meron na siya, ando na siya. Kasama na siya ng Diyos. At bilang kasama, siya yung kalarawan, kawangis, nakausap, lalangin natin ang tao. Ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Sino ho ang dapat natin kilalanin bilang mga tao? Sabi sa Biblia, ang dapat natin kilalanin yung lumalang sa atin. Eh, yung palang lumalang sa atin, mag-ama eh. Yung ama at saka yung kanyang anak, nag-uusap na lalalang sila. Kaya nung lumalang naman talaga, magkasama silang lumalalang. Diba? O, pakinggan nyo ang pruweba sa Apokalipsis. Ganito ating mababasa. Na nung lumalang ang Diyos, may kasama siya. At siya pang saksi. Nasa. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya nawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Kita nyo? Nung saksing tapat at totoo, alin ang sinaksihan niya? Nung pasimula ng paglalang ng Diyos. Sa pasimula ng paglalang ng Diyos, saksi na siya. Itong saksing tapat at totoo. Sino ito? Saksi ni Jehovah? Hindi, si Kristo ito. Nandun na siya. Bago pa nilalang ang langit. Bago niya nilalang ang lupa. Nandun ako, sabi niya. Kaya masasabi siya saksi. Nandun. Eh, ang saksi ni Jehovah lang naman, kuminsan, saksi raw sila, wala naman sila sa pangyayari. Kuminsan, nagtataka rin naman ako, huwag namang magagaling kung may saksi ni Jehovah. Paano ka naman kaya naging saksi, wala ka naman sa pangyayari? Siyempre, ang saksi nandun. Nakakita, nakawitness, nakarinig. Yun ang saksi eh. Paano ka naging saksi? Hindi mo naman nakita si Jehovah. Ha? At wala namang ginawa si Jehovah, nasaksihan mo man lang kahit isa. Ang talagang saksi na sinasabi sa Biblia, tunay at tapat na saksi, si Kristo. Kasi nandun siya talaga nung lumilikha ang Diyos, nandun siya. Ha? Nagpaplano pa lang, magkasama na silang nagpaplano. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Hindi ba tama yun? Kaya mga kabayan, ang lumalang sa tao, mag-ama. Mag-ama po yan. Meron ho ba tayong pruweba? Basa sa 34 ng Aklat ng Kawikaan. Pakinggan nyo ang sabi sa kasulatan. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Meron bang taong makakasampa sa langit at bababa? Wala nun. Sumampa at bumaba. Tuloy. Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Meron bang taong makakapisa ng hangin sa kanyang dakot? Ha? Pwede mo bang yung hangin ay dakutin? Wala nun. Iisa lang makakagawa nun. Tuloy. Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sino makakagawa ang tubig ay panali? Wala rin nun. Sino ba yun? Tuloy natin. Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Sino nagtatag ng lupa? Tuloy. Ano ang kanyang pangalan?
At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Di mag-ama. Diba? Sino nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa? Anong pangalan niya? Anong pangalan ng kanyang anak? Eh kung isa lang siya, ba't naman isasama pa yung anak? Parang oneness, siya rin daw. Ang ama raw si Jesus. Yung anak si Jesus pa rin. Paano naman nag-uusap yung siya lang palang mag-isip, kinausap pa sarili niya? Napakamali naman paniniwala niya, no? Eh, kiniwaliwanag ng salita eh. Ano sabi sa salita? Sino sumampa sa langit at bumaba? Sino nagtipo ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa? Anong pangalan niya? At ano ang pangalan ng kanyang anak? Hindi mag-ama. Hindi ba mag-ama? Mag-ama yun. Ano ang pangalan niya? Ano ang pangalan ng kanyang anak? Hindi ama't anak ang tinutukoy. Kung iyong nalalaman. Ngayon, kung hindi mo alam, hindi naman ka masisisi. Bakit? Meron talagang hindi makakaalam yan eh. Pakinggan nyo sa 2 Korinto 4:4. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Si Satanas po ang tinatawag sa Bibliang Diyos ng sanglibutan eh. Meron siyang binulag. Pakinggan nyo, ulitin natin. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Liwanag po ba yun? Meron talaga hindi makakaintindi nun eh. Kasi bulag eh. Ang tao pag bulag, tapatan mo man ng spotlight, madilim pa rin. Bulag eh. Itong mga tao ito, bulag talaga ito eh. Sino ba itong mga bulag na ito? Pakinggan nyo kung sinong at anong bumulag dito. 56 Gs ng Isaiah. Pakinggan nyo nakasulat. Ang kanyang mga bantay ay mga bulag. Silang lahat ay walang kaalaman. Silang lahat ay mga piping aso. Sino yung mga aso na yan? Ang bulag. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Pastor pala yun eh. Mga ngaral na hindi nakakaunawa. Bulag nga. Hindi nga makikita. Bakit? Biro mo kay Liwanag, tinatanong eh. Alam mo ba kung sino siya? Anong pangalan niya? Anong pangalan ng anak niya? O di mag-ama. Tapos sabi naman niya, siya rin yun. Siya rin pala eh. Paano naging anak na ama pa?